Mar Villones. Meron po kami choir. Name po is Bel Air Ensemble. All male po kami. Ang problema po namin, gusto ko po sana mapatunog sila kahit 2 or 3 voices. Paano po kaya? Yan! Maraming salamat sa iyong tanong, Mr. Mar Villones. And shout out tayo sa Bel Air Ensemble. Yan! Okay! So, few years ago, nakagawa na ako ng video about SATB. So, paano ba natin gagawin yung SATB na choir? So, ilalagay ko na lang yung link dito sa baba ng video na to para mapanood nyo, no, kung paano. Pero in this case, hindi siya SATB, no? Ang gusto ni Mr. Mar is 2 hanggang 3 voices, pero male group, no? Male group, no? So, the same lang itong aking gagawin for today. So, for example, Mr. Mar, yung iyong mga singer is mga beginners, no? Mga bago pa lang silang kumakanta. So, I would suggest na dapat ma-develop muna nila yung tinatawag natin one voice. Yan, one voice. Ano ba yung one voice? So, yung one voice, ito yung pag pinakinggan mo yung choir mo, is parang ang dinig mo sa kanila, parang isang tao lang yung kumakanta. Parang isa lang sila, no? So, yan yung one voice. So, it takes time para makuha natin ito. Pero, the thing is that kailangan makuha muna nila ito kung gusto talaga natin na magkaroon tayo ng mga additional voices. Yan. So, Mr. Mark, kung naririnig mo na yung choir mo na parang, oh, tumutunog na sila ng isa. Meron na kaming one voice. Parang isang tao na yung kumakanta. Kapag gano'n na yung tunog ng choir mo, that's the time na pwede na natin silang gawing 2 voices. Yan! That is very, very important. Again, one voice. Ngayon, kapag tayo ay gusto na natin silang gawing 2 voices, I would suggest pumili lang tayo ng isang part or 2 parts sa ating kanta. So, for example, yung chorus. Gusto ko yung chorus gawin natin 2 voices. So, meaning, yung first stanza, second stanza, or third stanza, hanggang third stanza, puro unison. Unison lang sila. Ngayon, pagdating ng chorus, doon tayo mag-2 voices. Diyan tayo may blending. Yan. So, sa ganitong paraan, Mr. Mark, hindi lang, no? Hindi natin sila laging, or hindi natin sila basta-basta lang, o sige, may voicing kami dito sa first stanza, may voicing kami sa second stanza, hindi ganon. Hindi lang, no? So, chorus muna tayo, gawin natin 2 voices. Yan! So, ganyan muna tayo. And another thing na, isa pang tip na may bibigay ko is, gawin natin itong 2 voices dun sa mga kantang master na nila or very familiar sila. Yan, ganyan tayo magsisimula. Huwag tayo magbibigay kaagad ng song na, halimbawa, bago sa pandinig nila. So, medyo, ano yun, medyo parang mahirap din, no? So, ang gawin natin is 2 voices sa chorus lang and then yung song na familiar sila. Yan, okay. So, yan yung pangalawa. Ngayon, pangatlo, pag narinig mo na sila na tumutunog na sila, nagbe-blend na sila sa 2 voices, ngayon, ito na yung panahon na dadagdagan na natin ng isa pang boses para maging 3 voices na sila. And I think, mas magiging madali ito para sa'yo. Kasi, alam na nila yung feel ng blending eh. Alam na nila sa sarili nila na kapag ganito yung sound namin, nagbe-blend kami. So, meaning, kung dadagdagan lang natin ng isa pang voice, no? So, use na sila dun sa feel na yun. Hindi na sila masyadong maninibago. So, kung makapansin mo, Mr. Mar, unti-unti lang, no? It takes time talaga. Hindi natin talaga mapo-force yung ating choir na, sige, matuturo ako ngayon ng 3 boses agad or 4 na boses. So, kung gusto natin na pulido, gusto natin talagang malinis, no? Kailangan talaga unti-unti lang. So, first, kailangan natin ng 1 voice, no? Patulugin muna natin sila ng isa. And then, pag naririnig na natin na parang isang tao na lang yung kumakanta, pag nagsabay-sabay sila, then that's the time na gagawin natin 2 voices. And then, pag nagbe-blend na rin sila sa 2 voices, 3 voices naman. Yan! So, unti-unti lang, Mr. Mar. Kumbaga, ma-achieve mo din itong goal mo na gawin silang 3 voices. Yan! Okay! So, mga choir masters and choir members, sana nakatulong ang maikling video na to. And I
I see you again sa next